Hi! Welcome to my channel. Sabi nga nila, ang pag-ibig ay isang matinding damdamin na maaaring maramdaman ng isang tao. Ito ay nagsisilbing inspirasyon sa atin at nagpapasaya. Ang pag-ibig ay kayang hamakin ng lahat. It can move mountains, ika nga. Ngunit kasabihan nga, lahat ng sobra ay hindi mabuti. Ang obsesyon at matinding selos ay ilan lamang sa tila lason na nakakasira sa isang relasyon o sa isang samahan. Welcome to Crimes of Passion, mga kwento ng pagmamahal na nauwi sa krimen at trahedya. Ating puntong ngayon ang mga totoong kwento ng krimen na nagpapatunay na kung minsan ang totoong buhay ay mas madilim pa kaysa sa katang isip. Pero bago po tayo magsimula, don't forget to click the notification bell and hit subscribe. Ang ating pong crime of passion story na tampok ngayon ay tungkol sa isang grade 7 student na binaril ng isang security guard sa Calamba, Laguna. Si Mark Anthony Miranda o Toto ay isang pinatilyo na puno ng pangarap sa buhay. Panganay si Mark sa 3 magkakapatid at kahit pangaulilan na sa ama at nakakulong ang kanyang ina, ay hindi naging hadlang yun upang magpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Ang tanging nag-aalala si Binatilio ay ang lola nito at sa edad na 15 ay nagsusumikap itong makapag-aral sa kabila ng kanilang kahirapan. Ayon sa kanyang kaanak, ay pangarap ni Mark na maging isang alagad ng batas balang araw. Subalit ang kabataan niya at ang mga pangarap ay ninakaw ng isang taong inakala niyang makakatulong sa kanya. Nagsimula ang bangungot sa buhay ni Mark nang makilala niya ang 36 anyos na security guard na si Renando Estrope Valderrama, na kilala din sa pangalang Renz Valderrama. Si Renz ay tubong Bicol, na napadpad sa Dingan, Laguna para magtrabaho bilang security guard. Ngunit si Renz ay may lihim na katauhan. May naging nobe naman daw siya noon, pero nang tumuntong siya sa edad na 20, ay nagsimula na raw siyang magkagusto sa mga lalaki na hindi batid ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Buwan ng Marso taong 2019 na magkakilala sina Mark at Renz. Pagkakakilalang nagsimula sa inuman. Agad na humanga si Renz sa Binatilio, hanggang sang madalas sila pagkikita, ay nauwi sa espesyal na pagkakaibigan. Aniya, hindi niya napigilan ang damdamin kahit na alam niyang minor de edad si Mark. Ani pa ni Renz, nang alufin niyang Binatilio na maging magjowa sila, ay pumayag naman daw si Mark. Doon na nga ito timira sa kanyang bahay, kapalit ng alok niyang tutulungan niya ang Binatilio sa pag-aaral nito. Noong unay, masaya naman daw sila, pero aminado si Renz na seloso siya, na naging sanhi umano ng pagtatalo nila at ang paglayas ng Binatilio sa poder niya. Ngunit ayon naman sa malupit kay Mark, ang pag-iinuman daw ng madalas doon ng sospek at ng Binatilyong si Mark ay nauwi sa pangkagahasa ng sospek sa Binatilio. Humapit na lang daw si Mark sa pangako ng sospek na pag-aaralin nito ang Binatilio. Pero noong 15 ng Hunyo 2019, naglayas umano ang biktima dahil hindi na nito nakayanan ang ginagawa ng suspect na pang-aabuso sa kanya. Tumakas si Mark at sumakay ng jeepney kahit walang suot na tsinelas. Nagreklamo ang biktima sa pulisya na inaabuso umano siya ng suspect. Nagsampa na reklamong sexual abuse ang Binatilio laban sa suspect na mula daw buwan ng Marso hanggang Hunyo taong 2019 ay inaabuso na siya ni Renz. Pinababalik umano ng suspect si Mark sa bahay nito pero tumanggi ang biktima. Nakatanggap na raw ng pababanta ang biktima matapos umalis ito sa tinutuluyan ng suspect. Hanggang sa sumapit nga ang araw na iyon, 4 ng Hulyo 2019. Bandang alas 12:30 ng tanghali, lunch break nila Mark sa eskwelahan, ay walang kamalay-malay ang Binatilio
sa nakaambang panganib. Nagtungo si Ren sa Castor Alvear National High School kung saan nag-aaral si Mark. Pumasok ang suspect sa classroom na binatilyo at binaril nito sa ulo ang biktima. Dugo ang bumulagta sa sahig si Mark at nagpulasa naman ang nagbulantang ng mga estudyante. Maging ang suspect ay makikitang tumatakbo mula sa CCTV footage. Pagkatapos ng pamamaril ay nagtago na ang suspect. Si Mark ay naisubod pa sa ospital. Subalit pasado alas 4 ng hapon ng araw din yon, ay pumanaw na ang biktima. Ayon sa utility at bantay ng eskwelahan, suwambay di umano sa mga construction worker ang suspect upang makapasok sa loob ng eskwelahan at doon na nga nangyari ang pamamaril. Ayon sa pulisya, 3 beses itong pinaputukan ang biktima. 2 beses pumali ang baril hanggang sa tinamaan ng tinatilyo sa ulo sa pangatlong kalabit sa gatilyo. Ang ginamit itong baril sa biktima ay kalibre 38 na service firearm nito at pag-aari ng security agency. Hindi tinurn over ng suspect ang baril sa karelyebo. Napag-alaman ng pulisya na nag-awol ng suspect ng 1 ng Hulyo 2019 sa pinapasubang agency at tinamay nga nito ang isang baril na kalibre 38. Ayon pa rin sa pulisya, dati nang nakulong ang suspect noong Nobyembre 2017 nang madawit sa kasong pagnanakaw sa supermarket na dati nitong pinapasukan. Nagsagawa ng manhunt operation ang Calamba Police. Ayon sa pulisya, ang suspect ay armed and dangerous. Ang suspect matapos mabilis na makapagtago ay nagawa pa pang post sa social media at hindi daw siya mahuhuli ng otoridad. Subalit ang nais ng suspect na makapagtago ng matagal mula sa batas ay hindi nangyari. Batay sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Jacinto Maninaw, Junior Hepe ng Pulisya ng Calamba City Police Station kay Laguna PNP Provincial Director Police Colonel Inesar Mata, dakong alas 4 ng madaling araw, 9 ng Hulyo 2019 nang masakote ng mga tauhan ni Maninaw ang suspect, habang aktong naglalakad ito sa rilis ng tren, bit-bit ang isang backpack na nilalaman ng isang caliber shooter protector, 38 caliber revolver, mga bala at ilang patayin. Sa pamamagitan ng ilang residente sa barangay Bukal kung saan namata ng suspect, agalang ipinagbigay alam nila ito sa pulisya. Ayon sa suspect, nagtago siya sa damuhan sa bundok at umiinom lang sa sapa para mabuhay. Bumaba siya mula sa bundok, dala ng matinding gutom at uhaw. Ayon pa rin sa suspect, selos ang dahilan kaya napatay niya ang biktima. Ilang beses di umano niyang hinimok si Mark na bumalik sa bahay, pero lagi itong tumatanggi. Aminado rin siyang pinagbantaan niya ang binatilyo. Isang buwan bago maganap ang pamamaril, may mga social media posts ang suspect na naglalahad ng malalim na sama ng loob sa binatilyo. May hinala ang suspect na may iba umanong nagpupuso ang bading ang biktima na ipinalit ito sa kanya, bukod pa sa maraming dalagitang kaibigan ang biktima. Kaugnay nito, sa harap ng miyembro ng media, pulisya, mga lokal na opisyal at pamilya ng biktima, binakaloob ni Laguna Governor Ramil Hernandez ang halagang 100,000 pabuya kay Maninaw para sa agarang pagkaaresto nito sa mga suspect. Kasong murder at illegal possession of firearms ang isinampang kaso ng pulisya sa suspect sa ang kasalukuyang nakapait ito. Kung ano man ang totoong kwento sa likod nito, tanging sina Mark at Renz lang ang nakakaalam. Ngunit wala na pinatilyo upang asinungalingan ang lahat ng sinabi ng suspect tungkol sa kanilang dalawa. Ang masaklap lang, isa na namang buhay ang nasayang dahil sa bugso ng damdamin, na malayo pa sana ang mararating. Tunay ngang malagim ang sinapit ng binatilyong si Mark mula sa taong nagsasabing mahal na mahal siya
at tutulungan siyang maabot ang kanyang mga pangarap. Ngunit isa palang demonyo na nagtatago sa balat ng tupa. Ang pagmamahal ay kusang nararamdaman kung karapat-dapat ka. You cannot force someone to love you, no matter how obsessed you become. Ito po si Miss Maria na nagsasabi sa inyo ng mantenerse siguro. Hanggang sa muli.